Kabanata 321. Cynthia, huwag mo siyang hawakan. Bulalas ni Benedict at ginamit ang kanyang braso para pigilan ang kanyang apo. Lolo, anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakita kung gaano kalubha ang pinsala ni Richard? We need to send him to the hospital as soon as po. Isabel. Nagpanik si Cynthia at nag-aalalang pinadyak ang mga paa. Malapit nang tumulo ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Ayos lang. Ginagamit niya ang kanyang lakas para makabawi ngayon. At saka, huwag kalimutan kung gaano kahose ang kanyang mga kasanayan sa medikal. Sigurado akong may paraan siya para pagalingin ang sarili niya. Hindi na kailangang ipadala siya sa ospital, pang-aaliw ni Benedict. Sa napakahusay na husay ni Richard sa paggagamot, walang silbi kung ipadala nila siya sa ospital kung hindi niya mapagaling ang sarili niya. Sinundan ni Cynthia ang tingin ng lolo at tumingin sa paligid. Pumikit si Richard at umupo sa damuhan na naka-cross legs. Ginamit niya ang kanyang lakas para gamutin ang kanyang sugat. Nang makita iyon ng sarili niyang mga mata, hindi gaanong nag-alala si Cynthia. Sa kabila noon, patuloy pa rin siyang tumitig at sinusubaybayan ang galaw ni Richard. Halatang nag-aalala pa rin ang mukha niya. Richard, kasalanan ko ang lahat. Ako ang may gawa nito sa'yo. Please, kailangan mong bumawi. I promise I'll do anything basta gumaling ka. She sniffed her nose. Namula ang mata niya. Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng mga luha niya. Bilang isa sa mga taong nasangkot sa panganib, alam niya kung gaano kadelikado ang sitwasyon. Itinaya ni Richard ang lahat. Para lang mailigtas siya. Iyon ang dahilan kung bakit siya nasaktan ng husto. Isang buhay para sa ibang buhay. Ginamit niya ang kanyang buhay kapalit ng kanyang kaligtasan. Nangyari ito katulad noong nakaraan. Noong siya ay nasa panganib, iniligtas din siya ni Richard sa pamamagitan ng pagtataya ng kanyang buhay. At nangyari ulit ngayon. Ang mga teenager na babae ay naudyukan na maging mapaniwalain sa mga bagay na tulad nito. Labis siyang naantig kay Richard nang itaya nito ang sariling buhay para lamang mailigtas siya. Natunaw ang puso niya. Ang kanyang mga mata ay tila nakadikit sa matalas at natatanging tampok ng mukha ni Richard. Unti-unting lumitaw sa kanyang puso ang pagnanasa at pagmamahal na hindi niya naranasan kahit kanino. Nakaupo si Richard sa gitna ng Energy Convergence Circle. Ginamit niya ang bilog upang sumipsip ng espiritual na enerhiya mula sa paligid. Habang pinipigilan niya ang kanyang pinsala, dahan-dahan niyang pinagsama ang mga random na espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Buti na lang at kakampi si Lady Luck. Ang Energy Convergence Circle ay nakapagbigay ng sapat na dami ng espiritual na enerhiya. Bagamat ito ay medyo mabagal sa pagbibigay, sapat na para sa kanya na gamitin ito upang sugpuin at pagsamahin ang mga random na espiritual na enerhiya. Maya-maya, hindi na mapatla ang putla ni Richard. Nagsisimula ng mamula ang kanyang mga pisngi. Obviously, mas maganda siya kaysa kay B. Ang subok na paraan para sa pare-parehong 10 kilograms pagbaba ng timbang bawat 14 na araw. Feet at sleep. Bago. Maya-maya, nang inag ang kanyang katawan ng ang huling espiritual na enerhiya ay sumanib sa kanyang katawan. Isa itong blessing in disguise. Matagumpay na naabot ng kanyang power level ang peak meditation phase mula sa advanced meditation phase. Ang isang ranggo bilang isang pantas ay katumbas ng dalawang ranggo sa martial arts. Ngayong nalampasan na niya ang advanced innate state, nasa borderline lang siya para marating ang peak innate state. Ate. Dahil isa siyang martial artist at isang sage art practitioner, tiyak na magkakaroon siya ng pagkakataon na talunin ang isang martial artist ng peak innate state kung gagamitin niya ng matalino ang kanyang tunay na enerhiya. Kahit na mahina ang totoong enerhiya sa kanyang katawan. Sa madaling salita, pangalawa lang siya sa isang Supreme Master. Richard, okay ka lang ba? Mas mabuti na ba ang sugat mo? Nag-aalala at balisa si Cynthia nang makita niyang iminulat ni Richard ang kanyang mga mata. Medyo nanginginig din ang boses niya. Ayos lang ako. Nakabawi na ako.
Huwag mo akong alalahanin, nakangiting sabi ni Richard. Tinapik niya ang alikabok sa katawan at tumayo. Napakagaling. Pagpalain ka ng Diyos. Tuwang-tuwa si Cynthia at nauwi sa masasayang luha sa kanyang mukha. Hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon at inihagis ang sarili sa mga bisig ni Richard. Ano? Napatulala si Richard. It was in his wildest dream na yakapin siya ni Cynthia. Nanatiling matigas at tuwid ang kanyang mga braso sa hangin. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa ikalat ang Love paki-bookmark ang site novelxo.org para mabasa ang pinakabagong nilalaman. Kung gusto mong magbasa ng light novel, mangyaring bisitahin ang allnovelnext.com para mabasa ang pinakamabilis na nilalaman. Chapter 322. Hindi nag-iisa si Richard. Si Benedict at Harvey ay parehong tulala din. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa. Hindi nagtagal, naunawaan nila kung ano ang nangyayari. Ubo. Kunwaring umubo si Benedict matapos itong mapagtanto. Hinayla nito si Cynthia palabas ng kanyang emotional breakdown. Noon lang niya napagtanto na hindi nararapat ang kanyang pagkilos. Namumula ang kanyang pisngi. Nang mabilis na umalis sa mga braso ni Richard. Nakayuko ang ulo niya dahil hindi siya naglakas loob na makipag-eye contact sa kanya. Inakala ni Richard na tuwang-tuwa lang siya at masyadong impulsive kaya hindi niya ito masyadong inisip. Richard, nagpapasalamat ako sa iyo. Hindi lang buhay ni Cynthia ang nailigtas mo, kundi tinulungan mo rin siyang maabot ang intermediate innate state. Sobra-sobra na ang mga ginawa mo para sa pamilya ko. Paano kita masusuklian? Pasasalamat na sabi ni Benedict. Parehong nagpapasalamat sina Harvey at Cynthia. Lalo na si Cynthia. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa mga kulay at ang kanyang puso ay nahuhulog. Sa isang tao. Elder Shear, masyado kang mabait. Ako ang nagpabi. If I reminded Cynthia earlier on, then none of this would happen. Nakangiting paumanhin ni Richard. Hindi mo kasalanan. Masyadong walang ingat ang tandang babaeng ito. Anyway, nakakatuwa na pareho kayong ligtas ngayon, sagot ni Benedict. Pagkatapos ng kaunting pakikisalamuhan ng magkabilang panig, inayos ni Richard ang kanyang kalagayan at naghanda na ipagpatuloy kung saan siya tumigil. Richard, ngayon ka lang nasaktan. Sa tingin ko, mas mabuting itigil na ang paggawa ng alchemical pill ngayon. Hindi pa huli ang lahat. Para makapagpahinga ka ng 2 araw. Para mabawi ang iyong katawan bago ka magsimulang gumawa ng alchemical pill. Payo ni Benedict. Parehong tumanggo sina Harvey at Cynthia para ipakita ang kanilang pagsang-ayon. Ayos lang. Nakabawi ako at maaari kong gawin ang alchemical pill bilang normal. You don't have to worry about me. Umiling si Richard. At ngumiti. Nagtamo siya ng minor internal injury dahil sa backlash ng spirit nurturing pills. Ngayong nalutas na niya ang random na espiritual na enerhiya. Sa kanyang katawan, tumaas ang antas ng kanyang kapangyarihan at gumaling din ang kanyang pinsala. Sige. Nabigo si Benedict na kumbansihin si Richard kaya naman, pumayag na lang siya na magpatuloy si Richard. Linisin ang dugo sa 3 araw. Kalimutan ang hypertension. Heart hip. Nang maglaon, nagsimulang lumikha si Richard ng ikatlong palayok ng mga alchemical na tabletas. Upang makatipid ng oras, itinapon niya ang 2 ligaw. Napanex na mga 270 hanggang 280 taong gulang sa palayok ng alchemy. Ang dalawa ay nagbahagi ng magkatulad na mga pag-aari ng gamot at sila ay nasa halos parehong taon. Hindi na kailangang paghiwalayin sila. Sa huli, matagumpay na nakalikha si Richard ng humigit kumulang 230 hanggang 240 energy nurturing pills mula sa palayok na iyon. Ganoon din ang natitira sa mga sangkap. Pag-aayos at paghagis ng ligaw na panex na may katulad na mga taon sa parehong palayok. Thus, around 200 years were thrown together. Samantalang ang 150 taong gulang na ligaw na panex ay pinagsama-sama at itinapon at ang 100 taong gulang naligaw na panex ay pinagsama-sama sa isang palayok.
Gabi na nang tuluyang napagod si Richard. Sa kabuuan, lumikha siya ng hindi bababa sa 10,000 at higit pang energy-nurturing pills. Pagkatapos ng talakayan, ikinategorya nila ang mga energy-nurturing pills sa 4 na kategorya. Ang 4 na kategorya ay Premium Energy N. Sa lahat ng mga ito, ang premium na grade na energy-nurturing pill ang may pinakamagandang epekto. Ito ay nilikha mula sa ligaw na Panax na higit pa. Ang unang baitang ay nilikha mula sa 200 taong gulang na ligaw na pana, ang ikalawang baitang ay mula sa 150 taong gulang, at ang ikatlong baitang ay mula sa 100 taong gulang noong. Ang bawat isa sa energy nurturing pills ay may iba't ibang halaga at sa makatuwid, ang epekto ay iba rin. Nangako si Richard na gagawa ng iba pang mga table tasks tulad ng beauty pills, life prolonging pills, styptic pill, at iba pa. Gayunpaman, huli na ang lahat kaya bukas na lang niya sila lilikhain. Richard, batay sa aking magaspang na kalkulasyon, nakagawa ka ng hindi bababa sa 360 premium na energy nurturing pills. Kabanata 323. Dahil kami ang nagsupply ng sangkap at ikaw ang lumikha nito, ayon sa teorya, ang parehong partido ay nakakakuha ng kalahati ng kredito at gayon din ang mga table tasks. Benedict kumuha ng 180 energy nurturing pills para ipasa kay Richard. Hindi ko kailangan ng ganoon karami. Nakainom na ako ng isang bote ng spirit nurturing pill ngayon lang. Kailangan mo lang akong bigyan ng 100 energy nurturing ng pills. Umiling si Richard at kinuha lang ang 100 premium na energy nurturing pills. Kung ito ay sa nakaraan, iiwan niya ang lahat ng mga sakit. Sa Shears. Ngayon na siya ay parehong isang matalino at isang martial artist, kailangan niya ang mga table tasks. At ganoon din sina Iris at Luisa. Maraming salamat, nakangiting sabi ni Benedict. Ang Shears ay isang sinaunang martial art na pamilya. Ang premium na energy nurturing pill ay makakagawa ng maraming produkto para sa pamilya. Nagpapasalamat siya na 100 lamang ang kinuha ni Richard. At iniwan ang natitira sa kanyang pamilya kaya hindi niya tinanggihan ang magandang alok. Pagkatapos nilang ipamahagi ang mga table tasks, nanatili si Richard para sa hapunan dahil pinilit siya ni Benedict na magpagamot sa hapunan. Umalis lang siya pagkatapos kumain. Sa Dragon Bay Villas, tumalon si Luisa upang salubungin si Richard nang siya ay bumalik. Richard, saan ka nagpunta? Bakit late ka nakabalik? Bago pa makapagsalita si Richard ay pinutol na siya ni Luisa. Fair na. Naghihintay ako para magsanay. Ayokong mag-aksaya pa ng oras. Hinayla niya sina Richard at Iris para tumungo sa kwarto ni Richard. Pagpasok nila sa kwarto, napansin ni Iris na may bitbit na bag na kulay itim si Richard. Nagtataka niyang tanong, Richard, ano ang dala mo? Nako, ito ang makeup na espesyal kong nakirit. Para sa inyong dalawa sila. Inilabas niya ang makeup na inihanda niya in advance to win favor by giving those makeup to Iris and Luisa. Pampaganda mula sa Elegante Group. Ang subok na paraan para sa pare-parehong 10 kilograms pagbaba ng timbang bawat 14 na araw. Fit at sleep. Richard. Ang sweet mo naman. Naantig ako sa pagiging maalalahanin mo. Naningkit ang mga mata ni Luisa. Ang bawat babae ay may pagnanais na magmukhang maganda at kaakit-akit. Hindi siya ang kakaiba. Bukod dito, naging usap-usapan kamakailan ng makeup mula sa Elegante Group. Magre-request si Iris ng 2 set sa kanyang pinsan. Hindi niya inaasahan na naihanda ni Richard ang makeup at naibigay sa kanila ng maaga. Iyon talaga ang Reg Along gusto niya. Napakatalino mo para bigyan ako ng regalo na akin. Tumingin si Iris kay Richard na may kawili-wiling tingin. Alam niyang ang makeup ay espesyal na ginawa niya. Mas maganda ang epekto nila. Ito ay isang maalalahanin na ideya na Richard ay magbibigay sa kanya ng 1 set. More or less, na-touch siya dito. Sige. Bilasan natin magsanay. Udyok ni Iris. Teka. Hindi na kailangang magmadali.
Naglabas si Richard ng puting jade bottle at kumuha ng 3 energy nurturing pills. Tiningnan ito ni Iris at nagtatakang nagtanong, ano ang mga iyon? Ito ang energy nurturing pill. Maaari nitong madagdagan ang iyong tunay na lakas at mapabilis ang pagsasanay. Maikling paliwanag ni Richard. Dagdagan ang totoong enerhiya. Bakit hindi ko ito narinig dati? Richard, may masama ka bang balak sa amin ni Iris? Kaya bayo. Mula sa paratang na iyon, inilagay ni Iris ang kanyang alerto at maingat na tumingin kay Richard. Paano ito posible? Sa tingin mo ba ako yung tipo ng tao? Hindi alam ni Richard kung matatawa o maiyak. Tumingin ng mabuti si Luisa. At tumango, oo. Kung hindi, bakit Richard ang itatawag ko sa iyo? Hindi nakaimik si Richard. Sige, Lucia, tama na. Ang bait ni Richard sa amin. Bakit mo siya tinatrato na parang masamang tao? Ikalat ang Love paki-bookmark ang site Novelxo.org para mabasa ang pinakabagong nilalaman. Kung gusto mong magbasa ng light novel, mangyaring bisitahin ang allnovelnext.com para mabasa ang pinakamabilis na nilalaman. Chapter 324. Tinakpan ni Iris ang bibig at tumawa. Hindi niya natulungan at nailigtas si Richard nang makita niyang natulala si Richard. Dahil kay Luisa. Iris, banibiro ko lang siya. Bakit nagmamadali kang protektahan siya? You're not in a relationship with him anyway, napahadjijak si Luisa. Di at sinimulan ng biruin si Iris. Kalokohan. Ako. Hindi ko siya pinuprotektahan. Namula ang pisngi ni Iris nang makaramdam siya ng hiyasa. Sinabi ni Luisa. Oh, akala ko naaawa ka sa kanya. Nagpatuloy si Iris na parang bata na nangangahas na gumawa ng malaking kalokohan. Ikaw. Ang daldal mo tuloy. Ayaw na kitang makausap. Nahihiya si Iris kaya binigyan niya si Luisa ng matinding tingin. Pagkatapos noon, uminom siya ng energy nurturing pill at kinain ito. Pagtingin sa Katanji tanging at magandang mukha ni Iris, naakit si Richard dito. Lihim niyang binigyan ng hinlalaki si Luisa na pinupuri sa kanyang puso. Napakagaling ni Luisa. Hindi niya binaygo ang inaasahan ko. Oh, and Luisa winked and both of them said nothing about it. Pagkatapos ng round of jokes, 3 sa kanila ang bawat isa ay uminom ng energy nurturing pill. Natunaw ang tableta sa sandaling ilagay nila ito sa kanilang mga bibig. Ito ay naging purong totoong enerhiya na damaloy mismo sa kanilang mga katawan. Wow! Sa tingin ko ito ay gumagana. Richard, saan mo nakuha ang magagandang bagay na ito? Napakaraming alam ni Luisa tungkol sa martial arts. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng alchemical pill na maaaring magpapataas ng totoong enerhiya. Naningkit ang kanyang mga mata habang mabilis na. Nakatutok ang mga mata sa puting jade bottle na nasa kamay ni Richard. Natutunan ni Richard ang kanyang mga leksyon pagkatapos ng insidente ni Cynthia. Agad siyang naalerto. Luisa, masyadong mababa ang power level mo. Maaari ka lamang kumuha ng isa sa loob ng 2 o 3 araw. Hindi ka nakukuha ng higit pa. Oh, ganoon ba? I thought it can help me to be stronger if I take more. Malungkot na sabi ni Luisa. Kailangan mong magsanay ng husto. Walang shortcut sa training. Inilibot ni Richard ang kanyang mga mata. Pagkatapos nito, ang linisin ng dugo sa 3 araw. Kalimutan ang hypertension. Heart hip. Umupo silang 3 na naka-cross legs at sinimulang i-absorb ang epekto ng energy nurturing pill na kinain nila. Mas maganda ang epekto ng pill kung mas mababa ang power level ng tao. Sa tulong ng premium na energy nurturing pill, makabuluhang bumuti ang kanilang power level. Gayunpaman, malayo pa rin sila sa pag-level. Pagkatapos ng lahat, walang silbi ang pagmamadali. Tsaka, buong gabing nagsasanay ang 2 babae sa kwarto ni Richard kagabi. Hindi nararapat na. Gabi-gabi sila sa kwarto ng lalaki kahit nagte-training lang sila. Kaya, pagkatapos ng pagsasanay sa loob ng 2 hanggang 3 oras,
ginamit ni Iris ang dahilan na may pasok si Luisa bukas at kinaladkad si Luisa pabalik sa kanilang overtrain. Sa tulong ng energy nurturing kill, kailangan lang nilang magsanay ng 2 hanggang 3 oras sa isang araw. Ang labis na pagsasanay ay magdudulot lamang ng higit na pinsala kaysa sa mabuti. Ganun din ang iniisip ni Richard. Kailangan lang nilang magsanay ng 2 hanggang 3 oras bago matulog. At gumugol ng 2 hanggang 3 oras sa sage art pagkatapos magising sa umaga. Maaari nilang gawin ang anumang gusto nila sa natitirang oras. Nabalansehin ang oras ng pahinga at oras ng pagsasanay upang i-level up ang isip ng isang tao. Kapag nasanay ng mabuti ang iyong isip, magiging mas madali kapag naipit ka sa bottleneck. Kung hindi, ito ay isang pag-aaksaya ng oras A. Sa mga natitirang araw, pupunta si Richard sa Sheer Mansion para gumawa ng beauty pills, life prolonging pill, styptic pill, at iba pa sa gabi. Kailangan niyang gawin ang mga paghahandang iyon para sa bago niyang kumpanya. Sa gabi, sinasamahan niya sina Iris at Luisa sa kanilang pagsasanay. Minsan, ibibigay niya ang kanyang gabay sa kanila. Nakaka-relax ang mga araw na iyon. Kabanata 325. Hindi lang iyon. Sa tulong ni Luisa, naging mas malapit ang relasyon nila ni Iris. Ginugol nila ang karamihan sa kanilang oras na magkasama at ang kanilang pagmamahal. Sa isa't isa ay lumago. Ang tanging natitira ay ang tamang panahon at pagkakataon. Sabado noon. Hindi nagtatrabaho sina Richard at Iris at hindi na kailangan pang pumasok ni Luisa sa paaralan. Iris, dahil Sabado ngayon, bakit hindi tayo mamili at manood ng sine? Kaluskos ni Luisa at hinawakan ang braso ni Iris. Tama iyan. Balita ko may comedy. On air na medyo maganda. We can go and watch it. Mabilis na pagsang-ayon ni Richard sa mungkahi. Nakuha niya ang pahiwatig at alam niyang tinutulungan siya ni Luisa na lumikha ng pagkakataon. Maliban sa pagiging medyo quirky, maganda ang pakikitungo sa kanya ng kanyang magiging pinsan-in-law. Sige. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, tumanggo si Iris at sumang-ayon. It would be considered a date kung kailangan niyang mamili at manood ng sine kasama si Richard na mag-isa. Malamang natatanggihan niya ang suggestion sa kanyang reserved personality. Gayunpaman, iba ang kwento kung 3 tao ang magsasama. Hindi niya kailangang mag-isip ng labis. Lumabas sila ng mansyon at nagmaneho patungo sa sinehan. Sa sinehan, magkatabi ang upuan nila. Pinili ni Luisa na maupo muna sa kaliwang bahagi ng 3 upuan. No choice si Iris at umupo sa idle. Kaya naman, umupo si Richard sa tabi niya sa kanyang kanang bahagi. Ang pinakamahalagang bagay sa panunood ng pelikula sa sinehan ay ang kapaligiran. Ang mga tumangkilik sa sinehan ay ang kanyang mga kabataang mag-asawa, mag-asawang nakikipag-date, o matalik na kaibigan. Nang patayin ang mga ilaw, ang bulwagan ay napakadilim. Nagsisimula ng maging banayad ang kapaligiran. Ito ang unang pagkakataon na inaya ni Richard si Iris na makipag-date para manood ng sine. Bahagya siyang natuwa dito. Bagamat medyo pipi siya sa romansa. Hindi naman siya tanga. Alam niyang hindi niya dapat hintayin na kumilos ang dalaga. Bilang isang maginoo, siya dapat ang gumagawa ng tea. Ang subok na paraan para sa pare-parehong 10 kilograms pagbaba ng timbang bawat 14 na araw. Feet at sleep. Gumalaw muna siya. Dahil si Luisa ang gumawa ng pagkakataon para sa kanya, siya na ang baalang pahalagahan at gamitin ng matalino ang pagkakataon. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at palihim na iniabot ang kanyang kamay para dumaan sa likod ni Iris at ipinatong iyon sa malambot at manipis na bewang nito upang bahagya itong yakapin. Nang inig ang katawan ni Iris at bumilis ang tibok ng puso niya nang maramdaman ang mainit na kamay ni Richard. Hindi sumagi sa isip niya na magkakaroon ng lakas ng loob si Richard na asarin siya sa dilim. Ang unang naisip ay lumayo. Gayunpaman, hindi siya binitawan ni Richard at sa halip ay niyakap siya ng mahigpit. Scumbag!
Galit at nahihiya si Iris. Naisipan niyang sipain si Richard ngunit nasa tabi niya si Luisa. Hindi siya naglakas loob na gumawa ng anumang bagay na pabigla-bigla para istorbohin at maalarma si Luisa. Hindi yun ang punto. Ang pangunahing punto ay ang mga tao ay emosyonal na nilalang. Sa kanilang pagsasama-sama araw at gabi, pareho silang nakaranas ng maraming bagay na magkasama. Hindi niya ito napansin ngunit unti-unti siyang nagkakaroon ng nararamdaman para kay Richard sa kaibuturan ng kanyang puso. Dahil sa pagkakaiba ng background ng kanilang pamilya, pilit niyang pinipigilan ang nararamdaman at lumayo kay Richard. Matapos magkusa si Richard na guluhin ang kanyang patuloy na puso, ang kanyang damdamin ay gulo na ngayon. Hindi niya maatim na tanggihan ang kalimutan nito ni Richard. Hayaan mo na lang siya. I'll settle with him after we finish the movie, naisip niya. Nagkunwari siyang kalmado at inaaliw ang sarili sa kanyang puso. Gayunpaman, ipinagkanulo siya ng kanyang pula at nasusunog na mga tainga at ipinakita ang kanyang tunay na damdamin. Buti na lang at nasa dilim sila. Hindi niya kailangang mag-alala na may makaalam ng kanyang pagkamahiyain at pagkabalisa. Kabanata 326. Bumalik sa Sullivan Mansion. Parehong nasa sala sina Samuel at Brody. Ty, di ba sabi mo kumuha ka ng mga tao para makipag-deal kay Richard? Lumipas ang mga araw. Bakit wala pang balita? Palihim na tanong ni Brody. Huwag magpanik. Kailangan mong magkaroon ng pasensya sa lahat. Kinuha ko ang The Winged Tiger, Xander Long sa pagkakataong ito. Siya ay mas powerful at may mas impluwensya kaysa kay Mason. Madaling trabaho para sa kanya na harapin si Richard na natalo, sabi ni Samuel habang nagtitimpla ng isang tasa ng kape. Kahit na hindi niya nakita kung gaano kalakas si Richard, alam niya talaga na si Xander ay isang pinuno sa gangster world. Nagkaroon din ng suporta si Xander mula sa Northern King. Kahit gaano kalakas si Richard, isa pa rin siyang tao. Hinding-hindi niya kayang ipaglaban kay Xander. Oo, tama ka. Tumango si Brody at mas nakaramdam ng panatag. Sa pagkakataong iyon, may nagmamadaling naglalakad. Pumasok ang butler mula sa labas. Master, may nagngangalang Xander Long na nagtatanong sa iyo. Urgent daw. Nandito si Xander Long. Natigilan si Samuel. Gayunpaman, mabilis siyang nakaisip ng kung ano at tumawa ng malakas. Brody, narinig mo ba? Personal na binibisita kami ni Xander. I bet tapos na ang trabaho. Hindi mo na kailangang mag-alala pa. Tuwang-tuwa si Brody. Tama iyan. Parang ang lakas talaga ng The Winged Tiger. Tara at salubungin natin siya kasama ko. Isa siyang gang leader. Hindi tayo dapat maging bastos. Tumayo si Samuel. Bagamat ang mga Sullivans ay pangalawang tier na pamilya, mayaman at makapangyarihan pa rin sila, ngunit hindi rin mahina si Xander. Si Xander ay may suporta mula sa Northern King na hindi mas mababa sa first tier na pamilya. Kaya naman, hindi nang ahas si Samuel na kumilos ng mayabang kay Xander. Ang subok na paraan para sa pare-parehong 10 kilograms pagbaba ng timbang bawat 14 na araw. Fit at sleep. Hindi na kailangang I welcome ako. Nandito na ako. Pagkatapos ng malamig na singhot, agresibong pumasok si Xander sa sala kasama ang dalawa niyang tauhan na nakasuot ng berdeng pangitaas. Paki-bookmark ang site Novelxo.org para mabasa ang pinakahuling nilalaman. Kung gusto mong magbasa ng light novel, mangyaring bisitahin ang allnovelnext.com para mabasa ang pinakamabilis na nilalaman. Xander, umupo ka muna. Si Samuel ay naglagay ng isang matingkad na ngiti sa kanyang mukha at binati ng may pagmamahal upang yayain si Xander na maupo sa sofa. Pagkatapos ng ilang saglit na pagbati, nagkusa si Samuel na magtanong, Xander, nagtataka ako kung bakit mo ako dinadalaw. May magandang balita ka ba? Sa akin tungkol sa batang iyon, Richard. F*** ang good news mo. Tiyak na alam mo kung paano pukawin ang aking galit niyan. Galit na sabi ni Xander. Nakakatakot ang mukha niya lalo na kapag naaalala niya ang nangyari kanina. Bakit? May nangyari ba?
Nagulat si Samuel at Brody. Nawala ang ngiti sa kanilang mga mukha at nagkaroon sila ng masamang kutob. Oo. Papatayin ko na sana ang batang iyon at si Mason. Then Harvey came out of nowhere and wasak it. Naghihiganting sabi ni Xander habang kinuwento sa kanila ang nangyari. Matapos siyang hampasin ni Harvey, nagkaroon siya ng internal injury. Inabot siya ng ilang araw upang magpahinga sa bahay upang bahagyang gumaling. Harvey. Hindi ba talo si Richard na kakahiwalay lang? Paano siya naging kaanib sa isa sa apat na maimpluwensyang pamilya, ang Shears? Hindi naniniwala sa kanyang mga tainga. Paano ko nalaman? Mr. Sullivan, napakabait mong tao. Ang impormasyong ibinigay mo ay malinaw na nakasaad na ang bata ay isang tulala. Sa N. Gloomy at ang kanyang tono ay malupit at masama. Kung ang mga Sullivans ay hindi mayaman, makapangyarihan, at may magandang network, muli niyang binalikan sina Samuel at Brody ngayon din. Chapter 327. Pare, parang alam ko na ang nangyari. Nagpunta ang batang iyon sa flea market at bumili ng jade stone. Siya ay sapat na mapalad na napunta sa isang Imperial Green Jade. Pagkatapos noon, ibinenta niya ito kay Elder Shear. Naisip ito ni Brody at mabilis na sinabi sa kanyang ama ang tungkol sa pagbili ni Richard ng Jade Stone. Akala niya ay cash term ang transaksyon nina Richard at Benedict at hindi na sila magkarelasyon. Ito ay sa kanyang wildest panaginip na ang Shears ay makakatulong sa Richard. Masyadong hindi kapanipaniwala. So, kaya pala. Sa wakas ay naunawaan ni Samuel at Xander kung paano makikilala ni Richard ang mga Shears. Lalo na si Xander. Noong una, akala niya ay taga-Shears si Richard, kaya medyo natakot siya. Ngayong alam niyang may kaunting swerte si Richard at nakilala niya si Benedict. Sa wakas ay nakapagpahinga na rin ang nakabitin niyang puso. Pagkatapos ng lahat, ang cash deal ay masyadong karaniwan. Wala itong mapatunayan. Hindi rin tutulungan ng mga Shears si Richard sa lahat ng oras dahil lang sa isang maliit na relasyon na ganoon. Ito ay hindi praktikal. Nasa tamang direksyon ang kanilang mga iniisip. Gayunpaman, hindi nila alam na tinulungan ni Richard ang mga Shears ng hindi mabilang na beses. Ang relasyon sa pagitan ni Richard at ng Shears ay mas makapal kaysa sa kanilang naisip. Xander, pagkakamali ko ang hindi pagbibigay ng buo at tumpak na impormasyon sa iyo. Let me apologize to you. But don't you war. Why? Napakaswerte lang ng batang iyon. Ginawa ng mga Shears ang kanilang bahagi sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya minsan. Hindi nila siya tutulungan for the second time. Imposibleng forever na siyang ganun kaswert. Sabi ni Samuel. Tama ka pero walang imposible. Walang makakagarantiya na hindi na siya tutulungan ng mga Shears. Anyway, this is to risk. Mangyaring kumuha ng ibang tao upang gawin ang trabaho. Ikanaway ni Xander ang kamay niya. Mukhang aalis na siya sa trabaho at hindi natulungan ng mga Sullivans na patayin si Richard. Huwag. Xander, alam kong may suporta ka mula sa Northern King. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi mas mababa kaysa sa Shears. Kung gusto ng mga Shears na tulungan si Richard, hindi nila gagawin iyon dahil sa iyo at sa Northern King, Samuel buttered up. Dahilan ni Richard na isara ang lahat ng makeup chain store mula sa Sullivan Enterprises para sa investigasyon. Ang mga Sullivans ay nawalan ng isang couple ng milyon dahil doon. Hindi nagawang bitawan ni Samuel si Richard ng ganoon kadali. Siyempre, maaaring ang ibang tao ay natatakot sa mga gunting ngunit hindi sa hilagang hari. Nakangiting proud si Xander. Ang apat na pangunahing pamilya ay ang nangungunang klaseng maimpluwensyang pamilya sa Springfield City ngunit ang Northern King at ang Southern King ay ang mga hari sa gangster world. Sa maliwanag na bahagi, ang apat na pangunahing pamilya ay maaaring bahagyang maabyutan ang Northern King at ang Southern King. Gayunpaman, ang parehong mga bahagi ay pantay na pareho noong inihambing mo sila sa mata. Alinman sa kanila ay madaling talunin ng iba.
Si Xander ay nasa ilalim ng Northern King. Hindi siya natatakot sa mga taong katulad ni Harvey. Gayunpaman, hindi yun nangangahulugan na sinasadya niyang pumunta. At saktan siya. Sa kabila nito, hindi mula sa pamilyang Shears si Richard at hindi rin siya Shears. Walang halaga sa kanya ang pagpatay kay Richard. Ginoo Sullivan, ako ay magiging prangka. Maaari kong ipagpatuloy ang trabaho ng pagpatay kay Richard. Ngunit ang $3 milyong ay masyadong mababa. Sabi ni Xander. Inalok ni Samuel na bayaran siya ng $3 milyong upang patayin si Richard sa unang lugar. Ngayong alam ni Xander na may koneksyon si Richard sa Shears, hindi na niya matatanggap ang presyong iyon. Ito ang pangunahing layunin kung bakit binisita niya ang mga Sullivans ngayon. Nandito siya para makipag-ayos sa presyo. Magdaragdag ako ng isa pang $3 milyong at gagawin itong $6 na milyong. Paano naman iyon? Noon lang naintindihan ni Samuel kung bakit sinasadya ni Xander ang palabas. Ang pangunahing layunin ni Xander ay itaas ang presyo. Palihim niyang pinagalitan si Xander bilang isang palihim at kasuklam-suklam na tao sa kanyang puso. Paki-bookmark ang site novelxo.org para mabasa ang pinakahuling nilalaman. Kung gusto mong magbasa ng light novel, mangyaring bisitahin ang allnovelnext.com para mabasa ang pinakamabilis na nilalaman. Kabanata 328. $9 million. Yan ang presyong hinahanap ko. Kung hindi mo matanggap, kailangan mong kumuha ng ibang tao para gawin ang trabaho, tuloy-tuloy na sabi ni Xander. Ito, ayos. Nag-alinlangan pa si Samuel at tumango pa rin bilang pagsang-ayon sa presyo. Kahit na ang $9 milyong ay hindi isang maliit na halaga ng pera, ito ay wala sa Sullivan Enterprises. Hanggat kayang patayin ni Xander si L. Iyan sa ngalan ni Samuel at Brody, magastos ang pera. Ginoo, mahaba, may ipaalala ako sa iyo. Si Richard ay medyo makapangyarihan at hindi madaling pumatay. Pero ngayon lang siya nagkaroon ng bagong kaibigan. Kung gagamitin mo ang girlfriend niya, mas magaan. Nag-alinlangan si Brody at sinabi kay Xander ang tungkol kay Janice. Mabuti. Napakahusay. Ito ay mahalagang impormasyon. Salamat sa pagbibigay ng ganoong mahalagang impormasyon. Huwag kang mag-alala. Papatayin ko ang batang iyon. Promise. Hindi kita pababayaan, natatawang sabi ni Xander. Tulad ng sinabi ng matandang kasabihan, ang mga tao ay namamatay sa paghahangad ng kayamanan at ang mga ibon ay namamatay sa paghahanap ng pagkain. Lahat ng bagay sa mundo ng gangster ay inuuna ng pera. Normal na. Gumawa ng matinding hakbang sa paghahanap ng pera. Nagmungkahi si Brody ng magandang ideya para sa kanya. Sa kabaligtaran, hindi niya ito inilagay sa kanyang isip nang banggitin ni Brody na medyo makapangyarihan si Richard. Nakita niya si Richard minsan kaya naniniwala siyang hindi ganoon kalakas si Richard dahil bata pa si Richard. Isa pang bagay. Malaki ang sama ng loob ko sa kanya. Kung mahuli mo siya, huwag mo pa siyang patayin. Gusto ko mismong pahirapan siya. Kung hindi, mahihirapan akong alisin ang galit sa puso ko. Mariing sabi ni Brody. Oo naman. Hindi problema yan. Mabilis namang pumayag si Xander. Balik sa sinihan. Linisin ang dugo sa 3 araw. Kalimutan ang hypertension. Heart hip. Nang matapos ang pelikula, umalis sina Richard, Iris, at Luisa sa sinihan. Hindi nawala ang ngiti sa mukha ni Richard matapos niyang isipin kung paano niya niyakap si Iris sa dilim. Nakaramdam siya ng sobrang tuwa at para siyang naglalakad sa ulap. Dahil hindi tinanggihan ni Iris ang pagyakap sa kanya, ibig sabihin ay tinanggap siya nito. Ang lahat ay dumating sa mga naghihintay. Mula sa sandaling ito, ang relasyon sa pagitan nila ni Iris sa wakas ay bumuti ng malaki. Kailangan lang niyang maghanap ng pagkakataon para ipagtapat ang kanyang nararamdaman sa kanya at mataas na pagkakataon na maibabalik ang kanyang pag-amin. Ang kanyang kasalukuyang pinakamalaking hiling. Tuwang-tuwa siya nang malaman na matutupad na ang kanyang hiling. Hoy, jerk! Bakit ka nakangiti na parang tanga?
Bakit hindi ko napagtanto na nakakainis ka? Tanong ni Iris. Namumula ang mukha niya. Alam niya kung bakit natutuwa si Richard. Sa sandaling iyon, napahiya siya kaya nagalit siya. Napabuntong hininga siya. Richard dahil sa sakit. Sa wakas ay huminahon na siya ng kaunti at huminto sa pagiging snob. Hoy, Richard! Anong mali? Ang sobrang saya ay nagdudulot ng kalungkutan. Lumipat si Luisa at ngumiti ng palihim. Sinadya niyang ginawa ang pagkakataong ito para kay Richard. Kaya naman, palagi niyang sinusubaybayan ang mga galaw ni Richard at nakita niya kung gaano katapang at walang kwenta. Ang tanging nakatago sa dilim ay si Iris. Patuloy niya itong tinakpan dahil natatakot siyang makaistorbo sa paggalaw ni Richard si Luisa. Luisa, salamat sa paglikha ng pagkakataong ito. You're the best, nakangiting pasasalamat ni Richard. Walang anuman. Sa tingin ko, laging malungkot si Iris. She does need someone to accompany her and give her happiness. Paki-bookmark ang site Novelxo.org para mabasa ang pinakahuling nilalaman. Kung gusto mong magbasa ng light novel, mangyaring bisitahin ang allnovelnext.com para mabasa ang pinakamabilis na nilalaman. Kabanata 329. Kung gusto mo akong pasalamatan, kailangan mo siyang mahalin at huwag mo siyang tretuhin ng masama kapag matagumpay mong naging girlfriend mo siya. Ngumiti si Luisa at ipinikit ang kanyang mga mata sa hugis ng isang crescent moon. Ang dahilan kung bakit patuloy niyang tutulungan si Richard ay para masabi niyang may nararamdaman si Iris kay Richard. Tsaka akala niya, mabait na lalaki si Richard at kaparehas lang ni Iris. Gaano man siya katanga, hinding-hindi niya ibebenta ang kanyang pinsan sa sinuman ng ganoon kadali. Huwag kang mag-alala. Natatakot ako na hindi ko alam kung paano ko ipapakita ang pagmamahal ko sa kanya para isipin kung paano siya pakikitunguhan ng masama, garantiya ni Richard. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Kung maglakas loob kang ay bully siya, hinding-hindi kita mapapatawad. Itinaas ni Luisa ang kanyang kamao para pagbabantaan si Richard. By then, Iris, who was walking in the front, finally noticed something was wrong. Tumingin siya sa likod na nagtataka. Luisa, ano ang pinagsasabi mo? Wala. Sinasabi lang ni Richard kung gaano kakaganda ngayon, humajijek si Luisa. Sok. Anong basura ang sinasabi mo? Namula si Iris. Biglang naisip ng isip niya kung paano pinilit ni Richard na yakapin siya sa sinehan. Akala ko gentleman siya. Akala mo lahat ng lalaki ay pare-parehong masama. Naisip niya. Hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Maaari mong tanungin si Richard kung hindi ka naniniwala sa akin, biro ni Luisa. Tama si Luisa. Ang ganda-ganda mo palagi na parang Diyos sa araw-araw. Papuri ni Richard mula sa kaibuturan ng kanyang puso habang pinagmamasdan niya. Si Iris gamit ang kanyang nagniningas na mga mata. Ay! Hindi ako mapakali na makipag-usap sa inyong dalawa. Lalong namula ang mukha ni Iris nang may lumilipad na paro-paro sa siya niya. Alam niyang hindi sila ni Richard sa iisang mundo at wala silang pagkakataon na magkasama. Ano man iyon, ang H. Ay papuri ay parang ang pinakaromantikong salita sa mundong ito. Gustong-gusto niyang marinig yun dahil pinatamis nito ang kanyang puso na parang hone. Why? Iris, mamili tayo dahil tapos na tayo sa pelikula. Tumalon si Luisa at mahigpit na hinawakan ang braso ni Iris. Tiningnan ito ni Richard ng may inggit. Iniisip niya kung kailan siya magiging katulad ni Luisa. Upang mahawakan ang braso ni Iris sa publiko at lehitimong. Sa ay dapat na isang kahangahangang pakiramdam. Ang subok na paraan para sa pare-parehong 10 kilograms pagbaba ng timbang bawat 14 na araw. Fit at sleep. Dumating silang tatlo sa shopping mall. Sa lalong madaling panahon, si Richard ay naging alipin na humawak ng pamimili. Parehong si Iris at Luis. Ay hindi mula sa mahihirap na pamilya, hindi nila kailangang isaalang-alang ang pera kapag oras na para sa kanila upang mamili. Lalo na si Luisa. Bibili siya ng anumang bagay na gusto niya o may interes. Dahil napakagandang babae nilang dalawa,
magkakaroon ng kaguluhan na magaganap saan man sila naroroon. Hindi nila alam kung gaano kalaki ang atensyon nila. Bagamat alipin lamang nila si Richard, hindi nagtagal ay naging isang taong pinagseselosan ng mga lalaki. Ang bawat tao ay natatakot na palitan ang kanilang sarili sa kanya. Ito ay labis na ikinatuwa niya at ang paghawak sa kanilang pamimili ay tila hindi na isang mahirap na trabaho. Ang mga masasayang sandali ay laging maikli. Nanatili silang tatlo sa labas hanggang sa gabi na. Pagkatapos noon, nakauwi na sila ng kasiyahan. Sa ikalawang araw, tinawagan ni Richard si Janice. Magbibigay siya ng 2 set ng make-up mula sa Elegante Group para tuparin ang pangako nito sa kanya. Ang Happy Garden ay isang karaniwang komersyal na lugar sa Springfield City. Doon tumira si Janice at ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay collar worker. Ang kanyang pamilya ay katulad ng ibang ordinaryong pamilya. Hindi mayaman o mahirap na pamilya. Nasa kwarto niya si Janice. Pagkatapos niyang makipag-usap kay Richard, pumunta siya sa dressing table niya at sadyang isinuot ang short evening dress. Face. Ikalat ang pagmamahal. Kabanata 330. Ang isang babae ay gagawa ng paraan para pakalmihan ang sarili. Dahil malapit na siyang hanapin ni Richard, nais niyang ipakita sa kanya ang pinakamagandang bahagi niya. Sa totoo lang, hindi niya alam kung bakit iyon ang nasa isip niya. Siguro dahil lahat ng babae ay gustong maging maganda. Naisip niya. Biglang pumasok ang kanyang ina sa kanyang silid at may pagdududang tumingin sa kanyang anak. Janice, akala ko hindi ka mahilig mag-makeup. Bakit bigla ka nalang nagme-makeup kapag malapit na magtanghali? Lalabas ka ba? Nagtatakang tanong ng kanyang ina. Hindi. Darating ang kaibigan ko, nakangiting sagot niya. Kaibigan? Lalaki o babae? May naisip ang nanay niya. Guy, walang iniisip na sagot ni Janice. Boyfriend mo ba siya? Kailan ka pa nagka-boyfriend? Bakit hindi mo sinabi sa akin at sa tatay mo? Kumikislap ang mga mata ng kanyang ina habang siya ay nasa sabik. Namula ang mukha ni Janice. Masyado kang mag-isip, inay. Wala akong boyfriend. College mate ko lang si Richard. Hindi ko siya boyfriend. College mate. Mabuti yan. Pareho na kayong malalim ang pagkakaintindi sa isa't isa. Hindi mahalaga kung hindi mo siya boyfriend. Ngayon, ganoon din kung mangyayari iyon sa hinaharap, makahulog ang sabi ng kanyang ina na. Nakangiti, lalong namula si Janice. Sabi niya, Nay, huwag kang magsalita ng kalokohan. Mabuting kaibigan ko lang siya. We have a pure friendship. Anong pure friendship? Ilang taon ka na? Hindi mo ba napagtanto kung ano ang sitwasyon mo? Ang anak ng kapitbahay namin na. Kasing edad mo ay isa ng nanay na may paslit na marunong maglakad. Tumingin sa iyo. Wala ka man lang boyfriend. Nag-aalala talaga kami ng F-ather mo. Saway ng nanay niya. Halika na. Naging abala ako sa trabaho pagkatapos ng graduation. Wala akong panahon makipagrelasyon. Hindi mo ako dapat sisihin. Malungkot na sabi ni Janice. Maglaro ngayon at manalo ng pangunahing presyo ng jackpot na nagkakahalaga ng ₱87,341,837. Casino Plus. Siya ay palaging ang tradisyonal na uri. Pag-aaral ang priority niya noong siya ay nasa kolehiyo. Sa makatuwid, hindi siya nagkaroon ng kasintahan. After her graduation, naisipan niyang maghanap ng boyfriend. Gayunpaman, maswerte siyang inalok ng magandang trabaho. Sa huli, itinuon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa trabaho at wala siyang oras para mag-boyfriend. Itigil ang paggamit ng trabaho bilang isang dahilan. Binabalaan kita. 25 taong gulang ka na ngayong taon. Kailangan mong magkaroon ng boyfriend. Bakit hindi natin gawin ito sa ganitong paraan? Iuwi mo na ang college mate mo. Mamaya, matutulungan ka namin ng iyong ama na suriin siya. Kung siya ay mukhang disente at may magandang asal, maaari kang pumayag sa kanyang panliligaw at subukang makipag-date sa kanya.
Hindi na ako papayag na maging single ka. Nagpupumilit ang kanyang ina. Alam niyang napakaganda ng kanyang anak. At maraming tao ang gustong makipag-date sa kanya. Kaya naman, nagkamali siya at naisip niyang hinahabol din ni Richard si Janice. Higit sa lahat, ito ang unang pagkakataon na nagkusa ang kanyang anak na babae na iuwi ang isang lalaki. Hindi niya palalampasin ito. Nay, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi kami ni Richard gaya ng iniisip mo. Nakaramdam ng kawalan ng magawa si Janice. Bago pa siya matapos magsalita ay pinutol na siya ng kanyang ina. Wala akong pakialam kung misunderstanding man o ano. Kung hindi ka magka-boyfriend, ipapagawa ko. Sa ibang tao na ayusin ang blind date para sa iyo sa susunod na linggo, galit na sabi ng kanyang ina. Ay, fine, naiintindihan ko. Napabuntong hininga si Janice at ayaw niyang manatili para ma-lecture ng kanyang ina. Maaga siyang umalis ng bahay para bumaba para hintayin si Richard.